mga nakaraan. Yung inantabayanan natin hanggang makapag-commit sila sa inyong ministry. Meron po ba kayo? Wala pa. Okay, sige. Pagkatapos na lang ng training na ito, ano? Kahit sa mga instrumentalist, ano? Kung sino yung laging mas mahusay, magaling ng tumugtog o kumanta, pinaalalayan natin yung bago. Kasi hindi naman lagi tayo makapag-session po ng ganito. Ngayon, kung ikaw na naintindihan mo, yung lesson, lalo na kung ikaw din yung leader dito sa music ministry, nakuha mo yung lesson, nakuha mo yung topic, ang tabayanan, turuan natin yung mga baguhan o yung mga hindi masyadong nakakakuha yung mga lessons. Ganun din sa mga instrumentalist. Stay piano. Wala. May piano na ba? Okay, basta kinikilig lang kasi importante. Kaya ako nag-general nakuha muna ako sa topic para kahit yung walang instrumento, pagdating na nandiyan yung instrumento, hindi na gano'ng kahirap po yan. Lalo na pagkawag natin yung instrumento. Basta disidido kayong matuto at aralin yan matutunan natin. So yun, ang topic natin muna ngayon ay patungkol sa worship music team things to offer na English. Okay po ba tayo sa English? Tagalogin natin, no? O, yung worship music team or worship team or music team, ano? Tawagin na lang natin music team. Yung pinakakilalang tawag natin. Okay, ang music team, ito yung mga ang ituturo ko po ngayon ay ang mga bagay na dapat na ginagawa. Dapat na nangyayari. So ito po yung mga bagay na pero bago po pala yun, magtatanong